Hello everyone again, welcome to my channel. Sa tagal natin hindi tayo nakapag-usap dito, no? Dahil po ay sa sobrang busy, dahil pala po ay pasukan. So, marami tayong tinulungan. Next nating pag-usapan ay patungkol po sa ating mga uh, schools or notebooks, school supplies na ating binigay po. At ito'y malaking pagpapala po sa akin ito na tayo katulong kahit papaano po sa ating mga estudyante o sa mga kabataan. Diba? At anyway, nandito po tayo at isang bagay po na ating pong pag-usapan ngayon ay patungkol po sa Israel, no, at Iran. Bago tayo mausapan, ito muna kasi alam nyo ang nangyari ngayon sa ating mundo ay ito na po ang bakbakan sa gitna ng Israel at Iran. O no? Kaya, Awesome! usong pa ba yun? Anyway, kaya naman. Anyway, nandito po tayo because this is very important subject that we're gonna talk about this kasi alam nyo, marami na pong apektado. Siyempre po ang ating mga OFWs po sa Israel at ganito po sa Iran ay talagang andyan po ang oh no. Kaya po apektado po ang buong mundo sa pangyaring ito. Kasi po darating po maybe by next week ay tataas na naman po ang gasolina, no? At yan naman po ang ating inabang-abangan na naman po ang mangyayari po sa gasolina. Kasi alam niyo po sa Israel ay pinaputok po ng pinasabog ng Iran, no? Ang kanila pong oil. Din po ang ginawa naman po ng Israel ay pinasabog po ang media para siguro walang connection. So, kanya-kanya silang strategy kung paano po ito mangyari. Pero alam nyo, apektado po talaga, no? Kahit kung Filipinos ay apektado po sa sitwasyon na ito. O no? Ano bang gagawin ng ating gobyerno para dito, no? Kaya sana naman po mayroon pong gawa ng paraan ito para po matulungan ang ating mga Pilipino. Right. So again, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, huwag kalimutan po mag-subscribe muna at mag-like at mag-comment din po kung ano pong inyong saloobin po sa Israel at sa Iran ng pangyaring ito. Kayo po actually, kung kayo po yung apektado din po emotional. So, especially po kung kay OFWs, di ba? But today, nandito po tayo because we are talking about this very important subject na kailangan po nating maunawaan bakit nagkaganito ang Israel and Iran. Kasi alam yung Israel and Iran ay talagang ganyan na po yan eh. So, ang Iran po ay, I'm sorry, kaya po mahirap magsabi nito, pero ang Iran po ay sila po talagang supplier ng mga terrorist, no? At tulad din po nangyari ito sa ating Pilipinas, sa mga IS, sila po yung nasusupport po ng talagang ng mga armas, din po dito sa Gaza. Sila po talagang nasusupport po ng mga armas upang talagang marami po nagkaawa-awa. So, victim, kahit po yung mga tao dyan inirahan sa Iran, ng mga simpleng tao ay nadamay po sa ganitong sitwasyon. Oh no. So, sa ngayon po, ating pong tandaan na ito po ay mayroon pong mga bagay na dapat po natin maunawaan kung bakit lagi pong mayroong war o gera sa gitna nila. Kasi sa umpisa pa lang, ganyan na po yan eh. So, ito pong delikado lang kasi na magkaroon po ng Third World War.
So, kung mayroong third world war, ano pong gagawin natin? But anyway, dito po tayo. At let us see kaya ang kawawa, nadamay po ang iba. Ah, Mga away po ang punta lang po ngayon sa mundo. Itong mga sayang ta. Bisa kita. kaya sila maganda itong sa So, ito po ngayon ang sitwasyon ng Israel at Iran. Kaya po, abangan natin ito at huwag nating baliwalain po at ang nangyari po sa Israel at Iran. Kasi, siyempre, ang pamumuhay natin ay talagang apektado po tayo. At ang danger dito ay baka magkaroon po ng third world war. So, kaya ingat po tayo at panalangin at huwag po natin kalimutan itong sitwasyon nito. See you again to the next vlog natin para po natin patuloy natin pag-usapan ito. Okay? So pag-usapan natin siguro yung next nating pag-aaralan natin kung patungkol po sa Israel. You know, para mayroon po tayong unawa. Okay? Sa ba't nangyayari itong Third World War. Ang Third World War ba ay biblical? So, usapan natin yan next nating home video. Okay? So, God bless and don't forget to subscribe, and like, and comment in the comment section kung ano pong inyong pananaw sa Israel versus Iran. God bless po. Bye. And this is your story, Ronnie or Pastor Ronnie Harabel. Bye-bye and God bless you all.